Hi mga friendship! Medyo hindi energetic ang aura natin for today's video, pero don't worry, happy lang tayo. Ay tunay, charis. Ilang araw nga po akong hindi nakapag-upload dahil nung nakaraang araw ay dinala ko nga po si mama sa ospital. So for today's, dahil marites ako, ay di gusto ko pong i-chika sa inyo kung ano yung mga ganap nung mga araw na napasugod nga kami sa ospital. So let's go! Alas 4 nga ng hapon at kainitan ng araw nang humingi si mama sa akin ng tissue at masakit daw po ang tiyan niya. Pagkaabot ko ng tissue ay hindi siya gumagalaw at nakahawak siya sa tiyan niya na tila at wari ko eh. Pero lumalalim na naman ang salita ko. Seryoso tayo for today's video. Charing! Bigla na lang siyang natumba, tapos alam niyo yung mga friendship, parang tumigil din sa pagginog ang mundo ko. Ganun, hindi ko alam ang sasabihin, tatawagin at gagawin. Maingay ako at magaslaw, pero pakaramdam ko nung magtawag ako ng katulong na hahawa kay mama ng mga oras na yun, parang napakahina ng boses ko na parang walang lumalabas sa bibig ko mga friendship. Ganun ang pakaramdam, ganun pala yun no? Mabuti na nga lang mga friendship at may tao sa headquarters at mabilis ko silang natawag na pakihawakan nga muna si mama at tumakbo na nga ako sa looban para tawagin si Ninang Pumpa. Shoutout sa'yo, Ninang! Ibinilid ko na nga lang sa mga pinsan ko ang tindahan at bahay at wala na talaga ako sa wisyo. Shoutout sa inyo! Maraming salamat sa pagsasara at pag-aasikaso ng bahay, kay Sunny, kay Ate Kakay, Syra, Eunice at Sia. At kung may iba pa po ako nakalimutan, ay tunay, ingin na po akong pagpasensyahan at talaga naman kung ako'y malilimutin. Mabilis nga kaming nakarating sa ospital, kaya lang natagalan naman bago kami makapasok dahil meron pang mga papipilapan at pumila pa ako para maibigay ang pinilapang papel para sa admission. Ay tunay, ganun pala talaga yun mga friendship no? Akala ko kasi sa Wattpad lang mga nangyayari yun. Pero anyway, charing, napapa-English ang friendship. Alam niyo ba mga friendship na makapasok na nga kami sa loob kasama si Ninang ay parang gusto kong umatras. Alam niyo yun mga friendship, hindi ko alam kung ako lang pero ospital talaga ang pinakaayaw kong lugar sa buong mundo. Kasunod daw sementeryo. Pagpasok pa nga lang ay nakita na agad namin ang mga taong may iba't ibang pinagdaraanan sa buhay. Kaya parang lalo akong pinanghinaan ang loob mga friendship. Buti na nga lang at kasama ko si Ninang. Sa mga ganitong pagkakataon talaga, pipiliin mong magpakatatag hindi lang dahil sa wala kang choice, kundi dahil kailangan mo din ito dahil may umaasa sa'yo. Nauna na nga pong umuwi si Ninang at naiwan kaming dalawa ni Mama at habang nag-aantay ng doktor na titingin sa kanya ay pinagpapahinga ko na nga muna siya. Conscious na nga si Mama or yung may malay naman siya kaya naman nakakausap ko na siya at ang sabi ko nga ay kung okay lang ba ang kanyang pakiramdam okay naman daw kaya thank you po Lord. Alauna na nga ng madaling araw nang matingnan siya ng doktor dahil nga may mga ginawa pang laboratory sa kanya. Tinurukan na nga din si Mama ng dextrox. Nung una nga ay gusto kong kausapin yung nurse na magtuturok at itanong kung pwedeng wag na dahil ako nga ay takot sa turok. Ang laki pa naman ng karayom, si Mama pa kaya? Pero dahil strong si Mama kahit masakit ay nakaya niya. Sabi nga ng nurse ay wag daw magagalaw at nang hindi nga dumugo yung nakaturok at para hindi nga daw masakit. Kaya lang ay ihi naman ang ihi si Mama. Ay tunay mga friendship, hindi lang ata 10 ihi ang nagawa ni Mama, wala pang ilang oras. Binilhan ko nga siya ng diaper, kaya lang ay hindi siya komportable, kaya naman hindi na din namin nagamit at may natira pa. Alam niyo ba mga friendship, sa dami ng pangarap ko sa buhay, pagiging doktor ang hindi ko pinangarap talaga. O ayan, nagiging hyper na naman ang friendship nyo. Eto kasi mga friendship, maichichika ako sa inyo. Bukod po sa takot ako sa dugo at pakiramdam ko ay ako ang mauospital kapag nakakita ako nito ay takot din ako sa multi. Alam niyo yan mga friendship, pakiramdam ko talaga bawat sulok ng ospital ay may mga kaluluwang gumagala. Kaya nga po hanggat maaari ay hindi talaga ako natingin sa paligid. Nakayukulang ako kapag napunta kami sa CR at nadadaanan namin ang ibang mga pasyente. Mayroon pa nga dyan mga friendship yung nire-revive o yung sinasalba ang buhay sa pamamagitan ng pagpam sa dibdib nito. Pakiramdam ko nga yung kaluluwa nito ay andyan lang sa tabi at pinapanood ang ginagawa sa katawan niya. Kaya naman todo dalangan talaga ako na sana ay maging maayos lang pakiramdam ni Mama at parang hindi ko na kaya talaga. Nang maiayos ko na nga si Mama at ang makatulog na siya mga bandang alas 2 na yan mga friendship ay lumabas muna ako para kumain. Paglabas mo nga sa exit ay ito ang bubungad sa iyo. Dito nga sa ospital mga friendship ay isa lang ang pinapayagang magbantay kaya naman yung mga taong galing pa sa ibang lugar na maraming gamit ay dito muna namamahinga.
labas mga friendship pero maliwanag naman sa loob. Pero ito talaga ang medyo nagpa-creepy sa lugar. Bakit naman patay sindi ang ilaw? Kung ano-ano na tuloy ang nai-imagine ko, naaalala ko yung napanood kong episode sa Shake, Rattle and Roll. Parang gusto ko na mag-donate ng ilaw para hindi ganyang nakakatakot tingnan. Kaya lang naalala ko wala nga pala akong pera, kaya kaya nyo na yan. Ay tunay. Charot. Nang mga 2:30 na nga ng madaling araw ay nagpasya na akong umidlip at parang lutang na nga yung ulo ko sa antok, pagod at puyat. Pero wala pa ata 10 minuto ako nakakaidlip ay nilapitan na ako ng doktor at tinawag sa desk niya para kausapin. Lumabas na daw ang resulta ng laboratory at sa awa ni Lord ay okay naman. Kaya naman bibigyan na daw kami ng pass para makalabas. Kaya naman sobrang saya dahil makakauwi na kami agad. Pero dahil alas 10 pa lang ng madaling araw kaya sabi ko ay magpapaumaga na kami. Niligpit ko na nga ang mga dala namin at inasikaso na din ang bill. Nagbilin at nagbigay ng reseta ang doktor na kailangang sundin. Habang nag-aayos nga ako mga friendship ay narinig ko yung katabi namin na nangangailangan daw sila ng diaper. Dahil hindi naman nagamit ni mama yung binili naming iba ay di ibinigay ko na at nang mapakinabangan pa. Alam niyo mga friendship, habang nandito ako sa ospital at nakikitang nakikipaglaban ng mga taong ito para sa buhay nila ay marami akong na-realize at napagtanto sa buhay. Isa na dyan ang lahat talaga tayo mamamatay. Pero aaminin ko sa inyo mga friendship, takot na takot ako. Takot akong mamatay pero kailangan nating lahat tanggapin na dun talaga tayo papunta. Sabi nga sa kasabihan, una-una lang yan. Pangalawa mga friendship, maswerte ang mga taong malalakas pa. Kaya nga habang malakas ka pa, gawin mo yung mga bagay na gusto mo na makakapagpasaya sa'yo. Basta ito ay tama at wala kang inaapakang tao. At pangatlo, mahalin mo yung mga taong andyan pa dahil hindi natin alam kung kailan sila mawawala. Kaya naman sabi ko nga sa sarili ko, ay mamahalin ko pa tong nanonood. Ay tunay, maipasok laang, charis. Kaya naman from now on mga friendship, English yan, wala nang hiya-hiya kahit makapal naman talaga ang aking mukha. Charot. Ay tunay mga friendship, gusto ko na lang mabuhay ng masaya at walang inaalala. Kung may mga problema, isipin na lang natin na naandyan si Lord, siya nang bahala. 6:30 na nga ng umaga mga friendship at maliwanag na. Nang masigurado ko ang maayos na ang lahat at si mama ay eto na nga, lalabas na kami. Dalangan ko ay hindi na kami babalik dyan. Amen? At hanggang dito na nga lang mga friendship. Maraming salamat po sa inyong pagsama at panonood. Nawa po ay nasa maayos kayong kalagayan at huwag niyo din pong kalimutang i-follow at i-like ang page kong ito sa Facebook. Ito naman po ang aking TikTok. At ito naman po ang account ko sa YouTube. Magkita-kita po ulit tayo sa susunod na video mga friendship. Bye!